So, eto, pinapabalikan ko kasi sa kanya tong ano, marunong na siyang magsulat, pero ngayon promise ko sa kanya, tapos mag-study, bibili kami ng milk bar. Today is, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung gusto kong sabihin. Walang patupig-tugpig pa, bumikarak-karaka. Eto, hindi din ako nag-ano ng approval or anything. Ito ay talagang isinishare ko lang sa inyo dahil ito ay talagang family decision na Hello guys! Good morning! So, nag-aaral kami. Today is May 14, 2019 and then ngayon nag-aaral kami. Sige na, continue na. So, nakaalis na si Papa and ayun, as usual, nag-aaral kami. Stage pa kami ng nagkalat na naman yung school namin. and then, hindi ko pa siya ma-enroll today kasi nga hindi pa nakuha yung kanyang birth certificate. Pero itatanong ko pa rin bukas kasi bukas pupunta kami sa school kasi meron ngang ang tawag dito, pre-reading chuchu. And yun, bukas na ako magtatanong kung pwedeng yung NSO na lang yung ipapasa ko or kung hindi nila tatanggapin, to follow na lang. Hindi ko sure. Pero siguro pag bukas, pag na-enroll ko na siya, makukuha ko na yung uniform niya tsaka yung books niya. Laser. And nagpaano ako, pinamelt ko yung butter kasi walang snack si Hagrid. Iano ko sa bread. So eto, pinapabalikan ko kasi sa kanya tong marunong na siyang magsulat pero pinapabalikan ko sa kanya para lang ma-refresh yung kanyang utak. A, B, C, D, E, F, G, H. Tapos ayun, tapos siya mag-trace dito, tapos pinatransfer ko sa papel. And eto naman, bukas naman to, etong part na to. And yun, tapos nito, reading naman. So, kailangan namin magbasa ng yung sight words at saka yung anong tawag dito. Yung mga, anong tawag doon? Basta yun. So, pero yung sight words, ayan, kasi sa ibang school, usually, inuuna talaga yung mga, parang, nalaman ko rin din naman to sa para sa homeschooling na pinapanood ko, kailangan, na-learn ko din na kailangan uuna yung mga, anong tawag dun? Yung mga word na, yung nag-rhyme, yung sound na kaan, baan, ba, yung mga ganyan, kailangan nauuna siya bago yung sight words. Kasi mahihirapan yung bata pag ganun. So, nakakabasa naman siya. So, pero kailangan kong i-refresh lahat yung napag-aralan niya dun sa K2 para pa ngayon pasukan, hindi pa alam mo yung nakakalimutan na niya. And after that, by next week, yung mga sight words naman, pag talagang yung mga sight words na talaga yung medyo hirap na mga sight words, yun yung susunod kong iano sa kanya. Pero actually may sight words na akong by level to ito, list A hanggang list E, hanggang dito. Yun, hanggang word, sight word list E. And then, yun, ito yung mga i-memorize yung mga sight words. Pero syempre, kailangan niya munang malaman yung mga kung paano i-decode yung mga word. So, importante yun. And lagi kong pinapanood talaga nito sa mga ganito is si JDA, basta yun. Siya yung pinapanood ko palagi. Yung about sa mga homeschooling na mga kagamitan. So, ganyan. Ayan, tapos na kaming mag-study, guys. And dahil yun yung promise ko sa kanya, tapos mag-study, bibili kami ng milk bar. Mag-snack pa. So, nagano ako ng bread. Tapos, nilagyan ko ng
Ayan guys, tapos na akong maligo and ayan nakapag ano na tayo, no? Nagbabangon tayo. And today is, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung gusto kong sabihin. Walang patupig-tugpig pa, bumikarak-karaka. And today is, so yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kasi na maingay ha, wala akong ibang pwesto na pwedeng paglagyan sa inyo. And, sabi ko sa inyo, meron akong sasabihin sa inyo na ikakagulat. Wow! Ikakagulat talaga. Well, eto, nasasabihin ko na, maglilipat na naman kami. Ulit. Yes, I know, marami sa inyo magre-react. Ha, maglilipat na naman kayo. Ano naman drama ito. And lagi na nga kayo naglilipat, kayong ganyan. So, before kayo mag-judge, please listen. Okay, diba dapat sinabi ko sa inyo na hindi ko bibitawan tong lugar na to dahil syempre napaka-accessible itong place na to. And sabi ko naman sa inyo na maghahanap ako ng bahay while nandito kami. And eto, ganito yung nangyari. Eto hindi naman ito, hindi ko obligasyon na i-explain talaga sa inyo. Pero syempre, dahil mahal ko kayo, and part kayo sa naging journey ng buhay ko. So, gusto kong malaman nyo rin kung ano yung mga ginagawa ko sa buhay, diba? And, eto, hindi din ako nag-ano ng approval or anything. Ito ay talagang isinishare ko lang sa inyo dahil ito ay talagang family decision namin ni Papa. So, ayun. So, ang nangyari nga, ayun nga, okay na talaga ako dito kasi nga, yung mga malapit lang kami sa lahat, accessible, ganyan, ayun. And dahil sa business ko. But then, nung time na naghanap ako ng bahay, and while naghanap ako ng bahay, naghanap ako kung paano, kung ano yung mga tips na pwede kong makuha, kung ano yung mga dapat gawin. And then, na-meet ko si Pag-ibig. Wow! Na-meet ko si Pag-ibig. Si Pag-ibig na Pag-ibig Fund. Ayun. Tapos, ayun nga, nung na-meet ko siya at na-meet ko si Acquired Asset. So, sa mga hindi nakakalam, yung mga Acquired Assets is yun yung mga bahay na hindi na nabayaran ng mga may-ari at yung Pag-ibig na yung may-ari na yun. May-ari dun sa mga bahay or mga lote na nandun. And then, yun na-meet ko siya and hindi ko in-expect na ganun lang pala ka mura or ganun ka, basta ang mura lang niya, ang mura lang ng mga acquired assets. So, pinag-aralan ko siya and na-realize ko na okay pala siya, okay pala. Pero syempre may mga downside din, syempre. And mamaya pag-uusapan natin. Pero ayun, na-meet ko siya and then pinag-aralan ko nga. And then doon ko na na marami palang mga lupa or mga house and lot na medyo mura lang siya. And yun nga, ang downside doon is syempre kung may mga nakatira, ikaw yung magpapalayas sa kanila. Magpapalayas talaga. So ikaw yung magpapaalis sa kanila kung may nakatira doon. So, nag-inquire ako sa Pag-ibig sa kanilang website. So, chinek ko doon yung kanilang, nila, Pag-ibig. I-search nyo lang guys, search nyo lang Pag-ibig Acquired Asset, dyan sa niya. Tapos, malolocate naman siya. So, ayun, nag-search ako doon. And, pag sa Maynila, dapat daily kang update sa kanilang website kung ano yung available kasi mabilis talaga maubos guys kasi sobrang mumura lang. And pag kami dito sa province, every Friday yung update nung mga bagong mga acquired properties ganyan. And ayun nga, doon ko na-realize na marami pala. And ayun, nagtanong ako, punta ako sa Pag-ibig ganyan. Nung nagtanong ako sa Pag-ibig guys, sinabi sa akin na yun, binigyan ako ng papel na ganito. So, ganito yung itsura niya na, ayan, kung nakikita nyo, ayan siya. So, meron siyang, depende sa province, town, city, barangay. So, yung mga subdivision to usually. And then, yung prices nito guys is actually, siya, basta mura lang siya. Pag-usapan natin to next time dahil hindi naman yung
yung pag-usapan talaga natin ngayon, yung paglipat yung pag-usapan natin. So, ayun nga, ano ako, parang nag-change yung aking pananaw na parang, wow, abot kamay ko lang pala siya. Parang hindi na ako matatanggalan pa nito. Diba? Kasi syempre, siya na ba naman yung hindi gusto ng lupat bahay, diba? Na tsaka mura lang. Pero yun nga, dapat maging wise yun tayo sa pagkuha kasi may mga downside nga doon sa mga acquired assets. So, kailangan sure na sure tayo, diba? Pero in case man magkabulilyaso, pero hindi naman ganun yung kalaki yung madadamage mo compared talaga dun sa mga diba? Yung mga ibang, kung example, kung scam yan o investment or scam yan, medyo mahirap yun kasi malakihan na yun. Pero eto, konti lang naman yung ilalabas. So actually, meron akong napili na bahay, hindi siya nabenta kasi nga kahit ilang auction, hindi siya nabibenta dun sa Pag-ibig. Ang problema lang doon, actually, magpapareserve ka lang naman and magpapareserve ka lang ng at least 1,000 pesos ata. And then, ayun, after mo magpa-reserve, teka lang. After mo magpa-reserve, ayun na, dadaan ka na sa mga proseso. So, meron akong nakita na bahay, meron akong na malapit lang dun sa aking biyanan, sa aking mother-in-law. Ang problema lang is wala siyang tubig. And may nakatira. So, kami pa magpapaalis. Pero sabi ni mama ko, kasi, naman daw, pwedeng kami lang daw magpaalis kasi mga lang ko yung nagtumitira doon. Pero hindi talaga sila yung may-ari. So, pwede lang kami magpaalis. Pero syempre, nagdadalawang isip pa rin ako. Kaya, ayoko magpadalos-dalos. Pero, I'm so happy na meron akong nagka-idea ako na, meron palang ganito acquired assets. So, kung natitipid kayo, diba, i-try nyo yung mga acquired assets, guys. Wait. Yun. So, wait pa. So, ayun. And then, yun nga, nag-jump kami nag-ano ko kay Papa na, kasi, plano ko this year, gusto kong makakuha ng bahay sa Pag-ibig. And, ayun, nakapag-decide kami ni Papa na gusto na namin yun yung kunin namin ng mga properties. Maaring lupa, may mga lupa lang din. So, pinag-iisipan namin ni Papa kung Pag-ibig, kung lupa lang siya or house and lot. So, depende sa amin. And then, yun yung aming desisyon. Dahil sa desisyon, dito ngayon pumasok itong bahay namin na inuupahan. So, dahil medyo malaki yung rent ko dito, guys. And if ever, syempre tinitingnan namin yung mga maaaring mangyari. So, if ever na this year or kung makakuha man ako kaagad ng bahay, hindi namin siya matitirhan kaagad. Diba? Hindi namin siya matitirhan kaagad talaga. And medyo malaki pa yung gagastusin namin sa mga, if ever kung lupa lang, syempre mas malaki yung gagastusin mo dun sa pagpapatay ng bahay, kuryente, tubig. Medyo malaki yung proseso nun. And ina-analyze na namin, hindi talaga ganun kadali, makakatira ka. And mahihirapan ako pag yung monthly namin sa rent is eto pa rin, dito pa rin. And then, kung makakuha ko ng bahay, another monthly na naman yun. So, mahihirapan ako at maapektuhan na yung buhay namin yan. And, may maapektuhan na yung budget namin. Kasi, syempre, nag-aaral yung anak ko, diba? And, maapektuhan din yung mga savings, ganyan. So, maraming maapektuhan. So, isa yung sa kinonsider namin. So, eto nga, ayun. So, yan, nag-decide kami na lumipat. And then, nagkahanap kami ng lilipatan namin, which is isang buong bahay na mas mura siya compared dito. And, which is yun yung pag-uusapan natin bukas. Bukas ko na sabihin, guys. Bukas ko naman i-upload. Kasi, medyo pag sinabay ko lahat dito, masyado siyang mahaba. Kasi may ipapakita din akong clip doon sa pinuntahan namin na bahay. And papakita ko din sa inyo yung mga bahay na pinuntahan namin sa Pag-ibig na yung mga acquired assets. Yun, papakita ko din sa inyo yung mga clip na nakuha ko. Yung mga konting clip lang naman. Pero, ayun yung decision namin, guys. Maglilipat bahay kami and
bibigyan ko kayo ng petsa this next week. Maybe 24 or 25 nasa ganyang mga basta Saturday siya. So kailangan sa Saturday kami lilipat para sa Sunday nandyan si Papa para tumulong sa akin maglinis ng bahay or mag-arrange ng mga gamit namin. So I'm so excited, and leave comment down below kung ano yung mga ninyo, guess. Ano yung mga guess ninyo, kung anong itsura ng bahay namin or what. And nag-post din ako sa Instagram about sa namimiss ko yung bahay namin na lumang bahay yung kahoy pa. Tinignan ko, sobrang na-miss ko talaga yun. Pero syempre hindi na kami babalik doon. Hindi kami babalik doon na ibang bahay yung aming lilipatan. Pero ito talaga buong bahay. Which is yun talaga yung hinahanap ko. Kasi dahil nga sa business ko, diba? And, ayun. Yun lang. So, leave comment down below kung ano pa yung mga tanong ninyo, guys. Pero for now, yan lang muna yung sasabihin ko sa inyo. Bukas na naman ulit para ma-explain ko ng mabuti bukas kung ano yung mga susunod na mga kaganapan. After kong, mag-confess sa inyo sa aking gusto sabihin. Yun. Actually, ayoko talagang sabihin sana ngayon. Sana sa mga susunod pa na pag nandun na kami sa bahay. Pero sabi ko, gusto kong masundan nyo yung journey or yung mga gagawin namin sa mga susunod ng mga araw. Pero, ayun. So, makapala man ako dito, guys. And I hope you guys enjoy. See you tomorrow. Promise. Wala po tupik-tupik po kasi pakita ko sa inyo yung itsura ng bahay. Actually, clip lang siya. Nung kabuuan ng bahay. So, ayun. So, see you in my next video, guys. Paalam! Sana walang mean comments na ako mabasa. And, kung meron kayong i-advise sa akin, let me know. And I'm very much open sa mga advices ninyo. Pero, Hagrid, itong paglipat namin is para sa ikabubuti din namin talaga ito. Kasi, first step ito para sa aming future home dahil kailangan namin mag-sacrifice alang-alang sa aming susunod na magiging bahay talaga. So, kailangan namin gawin ito. May mga sacrifices na kailangan gawin. Mahirap man, lipat kami ng lipat, guys, pero wala kaming choice dahil kailangan namin lower yung cost of living namin para talagang hindi kami mahirapan sa pagkuha ng aming susunod na bahay. And sana hopefully, eto na yung last sa paglipat namin, no? Ang susunod na lipat is aming totoong bahay na. So, ayun. See you in my next video, guys. Bye!